Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong latest post ni Kipi Chu 15 minutes ago. Ha 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 ha. There are many other surveys. That's where Tangery is. Tangery yung nagpapalabas ng survey na puros pabor sa PBBM admin. Okay, isinare ni Kipi Chu ang post ng balita. I think tong balita is Manila Bulletin 19 minutes ago. Sabi dito, President Marcos Jr. is not based on a single survey just to be the basis of his performance in leadership and the whole country. Sabi niya dito, PBBM, deadma, matapos maungusan ng mga Duterte sa survey. Ito yung Pulse Asia. Madami ibang survey. Sabi ng Pangulo. Okay, basahin natin madami nga naman. Tangery, Okta, pasok. Sigurado yan. Ilang araw mula ngayon, next week, mayroon nang ilalabas na survey ng Okta at Tangery. Yan. Basahin natin dito Hindi raw, ito na, May 28 na panang balita. Okay, balita is under Manila Bulletin. Hindi raw nagbabatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iisang survey upang maging basihan sa kanyang performance sa pamumuno sa bansa. Sa panayam ng media kay BBM noong Martes, Mayo 27, hinikayat niya ang publiko na wag lang daw maniwala sa iisang survey. Sorry po, Mr. President. Ang pinapaniwalaan ko lang na survey, hindi naman lang, mataas ang respeto ko. Paniwala ko sa Pulse Asia. Kabilang na rin dyan ang SWS, Publicus Asia at saka WR numero. Yan ang mga survey. Kung Tangery at saka Okta, never mind. Sabi niya, madaming ibang survey, let's not base it on one. Sabi ng Pangulo. Bahagya rin question ng Pangulo ang pinanggalingan ng naturang survey. Sabi niya, that is one source of information and you have to understand where it's actually coming from. Matatandaan noong Lunes, Mayo 26, nang ilabas ng Pulse Asia ang kanilang pinakabagong survey na isinagawa raw mula Mayo 6 hanggang 9, kung saan isa sa mga ito ay nagpakita ng malaking diferensya ng datos sa pagitan ni na PBBM at mag-amang sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalathala rin sa datos ng Pulse Asia ang naging kabaliktaran ng survey kung saan nanguna naman si PBBM sa mga hindi pinagkakatiwalaan. Nako, nakakaya. Top siya, mataas ang score niya, kailang hindi pinagkakatiwalaan. Matapos siyang makakuha ng 42% sa kabuuang datos, habang 25% ang nagsasabing hindi sila kumbinsido kay VP Sara at 17% naman kay dating Pangulong Duterte. Mataas ang kanyang rating, kaya lang negative na pagkamataas dahil hindi pinagkakatiwalaan 42%. Saklaw din ng nasabing survey ang mga isyong kinakaharap ng mga Duterte kagaya na lamang ng nakabingbing impeachment trial ni VP Sara at pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Okay? So, sa survey na yon, 63% ang nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte, 50% kay VP Sara, samantalang 32% lang ang nagtitiwala sa nakaupong presidente. Yan na yung kinasabi na lame duck president.
sa interview ng Bilyonaryo News Channel kay ex-senator, Senate President Franklin Drilon, sinabi niya na everybody is saying that PBBM is a lame duck president for the next 3 years kasi nga ang kanyang rating pabulusok na at kakaunti ang nanalong senador niya itong midterm election. Kaya lang, ito nga, dahil sabi niya, mayroon pa na bang ibang survey? Ibig sabihin, yan na, pahiwatig na yan na magpapalabas sila ng survey ng Tangery at Okta. Kaya lang, nababantayan ko, itong mga mainstream media, no? Basta nagpalabas ng survey ang SWS at saka Publicos, Pulse Asia, pinag-uusapan, talagang ina-analyze, binabalita. Kaya lang pagdating ng Tangery at Okta, hindi sila masyadong, Kaya talagang ang pinaka-credible na survey groups, itong dalawa, Publicos and SWS. Ngayon, may mga nagdududa sa Pulse Asia, bakit daw hindi na-predict yung pagkapanalo ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Maganda yung paliwanag ng Pulse Asia kasi sa survey nila may mga nagsasabi na hindi pa sila decided. May mga undecided at last minute yung pagdesisyon. Maraming mga grupo, LGUs bigla nilang isinama sa mga sample ballots nila sina Bam Aquino at saka Kiko Pangilinan. Yon ang explanation nun. Kasi noong una, yung mga unang survey nila, wala pa yung decision na isama si Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa mga sample ballots. Last minute decision yun. Kaya ako, kahit hindi na-predict sa survey ng Pulse Asia ang pagkapanalo ni Bam Aquino and Kiko Pangilinan, naniniwala pa rin ako sa credibility ng kanilang survey. Pag Tangery at Okta, pabayan mo na lang survey ng basta lalo na kung commission survey, wag na lang. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig or makapagpatayo sila ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo ni ang balay sa matagaan na mo karon og yero. Buslot na gyud ang ilang balay. Pamutangan na gani sinina aron na. Gipamutangan na gani og sinina. Aron nga di mo kunang ulan. Aron nga dili mo anang ulan, so naagi butangan lang og sinina. Madagko na gyud ang buslot. Og karon mo na ni ang natagaan og yero. Salamat sa Ginoo nga natagaan na gyud kog sini nga bag-o. Kaysa sulod sa duha ka tuig nga mong inantos siya nga tulo-tulo, di na gyud tulo na akong atop. Og salamat sa nagtanaw sa video og sa nagsuporta. Daghang kay salamat. Ay, kumawa ka. Ako lang di isang dik. Mga dagko na gid kaayong buslot sa balay ni Kuya ug karon natagaan na gid si Ogero. Pila na day ka tuig niya imong balay? Napulo na katuig. Napulo na ka tuig. So dako na gid kayo ang bulsot. So sulod sa napulo ka tuig, aya pa gid ka makapuli og atop. O aya pa gyud. Sa nagpasalamat gyud ko nga naay bago nga sin nga gihatag. Kay di na mi tuluan sa ulan. Salamat sa Ginoo. Di unang-una akong pasalamatan ang Ginoo og sa nagtan-aw aning video og sa nag-sponsor sa kuan singa nakatag og maginaot lang mi nga kini nga tabang magpadayon pa hangtod sa unta. Daghang kaayong salamat. Sige, salamat kaayo.